Okay, with respect naman sa kung paano ginawa itong program, sobrang dami yung formula, no? Um, so anyway, so yung mga formulas, I think pwede mo ding sabayan yung formulas. So nilagay ko lang yung bases ng mga formulas ko, saan ko kinuha. So andito yan, ha? So ito lang yung ginawa kong mga bases, no? So makikita mo din yan kasi guided ka man din dito. For example, yung FBL, no? So, dito sa simple beam, so pag ilagay mo yan, may mga formulas kasi dyan. Na. So, pwede mong sabayan yan. For example, yung S, B. So, B nung 18. So, ito yan. So, meaning, yan yung W yung ibig sabihin. So, ibig sabihin nito, pag yung ito daw is equal to 0. So, ano lang, ipakita ko na lang kung um, paano mo maintindihan yung formula na lang. Na. Kasi sobrang dami ng formula. And baka maubos yung oras ko, no? Sobrang laki na ng oras na nailaan ko dito. So, bale, for example, ito siya, no? Para maintindihan mo lang, na. So, bale, yung pag B18, so, meaning equal to 0, so, yung ilalagay mo, wala kang ilalagay, no? Parang ganito lang. Yung line lang. So, ngayon, pag hindi yan 0, so, yung gagawin mo, itong W na to, multiply mo lang sa S, B nung 11. Yung B nung 11, ito yung B, ito yung 11, di ba? So, i-multiply mo lang siya nung length. Yan yung shear mo. Okay? So, yun. So, ganun din yun dito sa FM. So, yung FML, so ito pa rin yan. Pag ito daw siya is equal to 0, so, then, wala ka lang ilalagay. Pag hindi siya equal to 0, then yung gagawin mo, itong W na to, multiply mo lang dito sa length niya, squared mo, then divide mo ng 2. So, yun yung formula na gagamitin mo dito. Anyway, every cells dito, may mga formula yan. So, yung gagawin mo lang, isahin mo lang yan, then, itatracking mo lang kung saan to makikita. No? Then, you can also rewrite on your paper kung ano yung ibig sabihin na variable dyan. No? So, makikita mo din yan kasi i-highlight man yung kung saan to. For example, B11. So, alam mong B tsaka 11. So, pwede mo isulat sa papel na L yan para matracking mo lang yung formula kasi sobrang dami ng formula. Hindi ko maisa-isa lahat to, no? Kaya nilagay ko na lang yung references. Dito yung mga formulas na gagamitin. Okay, for point loads, so ito yung formula. Loading function for each point load evaluated at distance x from left end ng beam. So, sobrang dami din. And ito din yung formula na gagamitin. For applied moments, ito yung formula. Ito siya pag at distance x equal to L. Ito naman yung loading function pag at distance x. So, ang ibig sabihin nito, ito siya is para yan sa mga ganito. No? Yung may xx na yan. Then, yung may LL dito, yung mga L, yan naman yung para sa ito ng mga formulas. Yung para sa yung may mga x, ito yan. So, gagawan mo ng ganito yan. Loading function evaluated at x over L para sa full uniform load. So, dalawa yan, no? Evaluated at x over L, tsaka evaluated at distance x. So, sobrang dami yung distributed load. So, gagawan mo yan ng pareho lang, na? Distributed load, so para sa isa, so loading function ng evaluated at x over L, loading function evaluated at x. So, ganun lang yung mangyayari. Loading function at x over L, loading function for x over at distance x para naman sa distribution load ng 2. So, ganun yung mangyayari. Sobrang dami. Hindi ko kayang isa-isahin, ha? So, bali, ikaw na lang yung titingin ng mga formulas dito. So, ito siya sobrang haba kasi makikita mo, di ba, sa distributed load to siya. Tapos, at function evaluated at x. So, mahaba talaga yan kasi yung formula niya, mahaba man kasi din. Makikita mo yan. So, for example, as an FD, kahit itong FML na lang. Yan. So, ito yung formula niya. So, anyway, ma-highlight man yung, matatracking mo man din to. So, tignan mo na lang yung formula para, para matracking mo kung paano ginawa. No? So, hindi ko man din i-hide yung mga formulas dito. Para at least matracking mo lang din. Kasi di ko maisa-isa to, sobrang dami yung formulas. No?
sobrang haba, no? So, ito yun. Yan. Tina-tracking lang yan. WB, L over B, L minus A. So, may mga ano kasi tayo, X, no? May ganun, no? So, may mga formula tayong ginagamit for simplicity. So, yung WB na yan, ito yan. Saan yan? Ito yan siya. Ito yung WB, yung WX, yung WE, yan naman yung WZ. Okay? So, yun yung ginamit ko. So, yun yung nakakalito din yung formula. Sobrang haba talaga na. So, ano lang, yung advice ko na lang dito, i-tracking mo na lang yung mga formulas dito. And if you're really interested kung paano ginawa to, pwede mong isa-isahin yung mga variables. Yung dito, for example, ito, B22. So, B22, ito yung 22. So, meaning, X yan. No? Pag yung X daw is equal nung D22, so, ito yung point D natin. Saan yung D? Ingat lang tayo pag gagalaw tayo. So, yung D, tsaka 22. So, di ba ganun yan? So, meaning, ito yan. Ha? Pag ito daw siya equal nito, then, wala ka lang ilalagay. So, ngayon, pag hindi siya equal, then, gagamit ka ng F function. So, hindi ko na kayang i-discuss yan, ha? So, sobrang dami, no? Pag F function, may AND function pa tayo dito na condition. So, pag i-satisfy mo lang to, no? Yung B22, ito pa rin, walang value. Tsaka yung C22, yung ito, walang value. Yung D22, walang value, no? And then, yung E22, walang value, then, walang value yung ilalagay mo. Ngayon, kung meron, so, i-execute mo yung formula na to. So, isa-isahin mo na lang yung formula again. Hindi ko naman i-hide yung mga formulas dito sa file. So, I think you can track. Kaya mo naman sasabayan siguro yung Excel, no? Kasi mahirap pag wala ka ring idea sa Excel, no? Mahirap yun. So, I hope may idea ka. So, I think kaya mo naman sabayan to, yung mga formulas. So, ano ko na lang sa'yo yung mga formulas. No? Andito man din yan. Okay. Again, ulitin ko, yung WB sa formula, yan yung WX. And then yung WE sa formula, yun yung WZ. So, yun yung ginamit ko dito. So, ngayon, usually yung i-tracking mo lang naman dito, yung pinaka-top lang. Kasi pagdating mo dito sa baba, halos pare-pareho lang man din. Okay? Ito na lang dalawa na. For example, tanggalin ko to. Tanggalin ko yan. Hanggang doon sa 51. Okay? So, yung ita-tracking mo lang naman, yung first 2 rows nung formulas dito. Yun lang yung ita-tracking mo. Wait lang, nag-hang siya. Ayan. Oops, hindi na makagalaw. Bakit? Save ko muna. So, once kailangan. Ayan. So, ita-tracking mo lang yan. No? So, makikita mo man din kung ano yung mga references dito, tulad nito. No? So, ipaubaya ko na to sa'yo. Hindi ko kayang isa-isahin to. No? Sobrang dami yung formula. No? Hindi naman to normal na programming lang. Okay, anyway, again, you can keep track dito sa formula. No? May mga ano tayo dito. Ha? Yan, no? Keep track mo na lang yan. Then, ikaw na lang din mag-review kung paano yung F function sa Excel, no? Yung AND function sa Excel, di ba? Kasi ibang ano din yan no? Yung mga F function, pag AND function, no? Parang ganito, no? So, dapat alam mo din yung AND function ng Excel. Ganun lang. So, usually, yung important lang naman dito, yung ito lang talaga, no? Yun sila. I-tracking mo lang yan. Then, paulit-ulit lang man to, di ba? Kung titignan mo. Bakit marami? Kasi marami kasi yung load, no? For example, yung full uniform load, isang hanay yan. Distributed load, isang hanay din yan. Distributed load 2, load 3, load 4, no? So, ganun pa rin. Meron kang load function evaluated at x, tsaka load function at x equal to L, tsaka any distance x. So, di ba, meron tayong 8
distributed load. So, meron ka ding 8 ganyan. Pero pareho lang yung formula nila, no? Kumbaga, kung ano yung magiging formula mo dito sa distribution load 1, i-duplicate mo lang, kakopy mo lang yan dito sa kabilang side. Pero yung reference mo ngayon, wag mong i-copy na, hindi pwede. Kasi yung reference mo dito lang ang mga load yan. Pagdating mo ng load distribution 2, yung reference mo, ito naman yung sa distribution 2. Titignan natin yan. So, lahat ng forces, andyan na. Di ba? So, load distribution 3. Pero pareho yung formula nila, yung pattern. No? So, ito naman yan sa third row. Okay? So, I hope you get it. No? Hanggang 8 na load distribution. So, tignan natin. So, ito na yan. Ito naman yung 8. So, ganun yung magiging style. So, ngayon, sa point load, yung ginawa ko next is yung lahat for all 15 na point loads. So, di ba, 15 man yung point loads. So, nilagay ko din yan dito lahat. So, makikita mo yan. For example, ito, click ko lang. Sobrang dami, no? Kasi 15 lahat yan eh. Okay, di ko na may-isa ito na sobrang taas, sobrang haba ng mga coding natin. Pero anyway, makikita mo man na naka-highlight. Sobrang haba siya kasi 15 kasi yung nilagay ko. Okay. So, ganun, no? So, meron tayong 15 dyan. So, ganun din dito, 15. So, i-keep track mo na lang yung may mga formula man din tayo dito, di ba? For all 15, pag point loads, yung formula na gagamitin mo, ito lang sila. Meron kang loading function at x equal to L. So, yun yung mga formula na yan. Tsaka yung loading function at distance x, any distance x from the left end. Ito naman yung mga formulas. Okay? So, yun lang yung ginamit ko ng mga formulas. I think makakuha mo na yan, yung mga formulas na yan. And then, dito, ito naman yung para sa 4 na applied moment. Kasi meron akong applied moment. Mahaba din to kasi 4 na yung moment. So, titignan natin. So, yan. So, makikita mo, referencing yung 4 na moment din dito. So, para sa moment, meron ka ding dalawang hanay dito at x equal to L, tsaka at any distance x. So, yung ginamit ko ng mga formulas dito, matracking mo din yung formulas, di ba? Kasi may naka-highlight, may mga columns dito, tsaka number na columns, tsaka row. So, matatracking mo yan. Yung reference ko dyan is itong mga formulas dito for applied moments. So, ito yung loading function para sa applied moments. Ito naman yung sa any distance x. Okay? So, ganun lang yung ginawa ko. No? So, nilagay ko na lang yung references dito for you to keep track na lang. No? Kasi meron man din yung mga formulas. Okay, and then, after that, isa-sum up mo lang yan lahat. No? So, after mo matapos lahat to, sum up mo lang. So, yung ginawa mo lang, ipa-plus mo lang man to. No? Kukunin mo lang yung sum ng lahat. Makikita mo, sinum up mo lang yan lahat. So, parang yung ginawa natin dito is superposition method. No? So, yun yung ginawa natin. So, add lang natin silang lahat. No? So, yan. Makikita mo, pinag-add lang. Okay? So, ganun. Dito din, no, makikita mo, pinag-add lang yan. Yan. So, ito siya, plus ito, no? Pero the same FQ, no? So, Q pa rin, dito, Q pa rin, no? Di ba? So, ganun lang yung ginawa mo. So, after mo makuha yung summation nila, may mga initial ka dyan. So, yung initial, may mga formula din yan. So, kanya-kanyang formula yan. Usually, nakadepende din yan sa span type. Pag simple N, pag prop, pag cantilever, no? Pag fix. So, ikaw na lang yung sa mga if condition ng Excel. So, ikaw na lang yung mag-aral yan, ha? Yan yung sa VO mo. Okay? So, makikita mo yan. May formula din tayo dyan for initial. No? So, ito yan. For initial summation values, for shear, moment, slope, tsaka deflection, ito naman yung mga formulas na ginagamit. Yan. So, prop beam, sa fixed beam, yun lang yung ginamit ko na formulas para dito. Okay? So, yung mga formulas na to is referencing dito sa mga formulas na to. So, i-keep track mo na lang to. Pag i-keep track mo yan, makikita mo na it follows yung mga formula ko dito. Okay? So, yan. Then, after that, you can take the summation at any distance x. No? So, pwede gamitin to. So, bali, pagkatapos mo nito, so ito na, no? Yung shear, moment, tsaka slope. So, itong shear, moment, tsaka slope, ano lang man yan? Summation lang nung initial, tsaka yung summation ng loading ng function mo. So, pang-a-add mo lang yan. So, makikita mo dito, pinag-add lang din. Di ba?
So, ganun lang naman. No? So, yung QX, no? So, ganun lang yung mangyayari. DX, so may formula tayong ginagamit dyan. No? So, yun yung dito. Sa referencing dito. Ito yun. Okay? By the way, lahat ng formula na yan, kinuha natin sa Modern Formulas for Statics and Dynamics. Stress-strain approach by Pelkey and Chang. Okay? So, yun yung sa mga courses na. No? So, okay natin. Yan. And dito, cumulative lang man to. So, makikita mo maka-base lang yan. So, assuming na kuha mo na to, so yung gagawin mo lang, yung second row, i-highlight mo lang yan, then, i-drag mo lang yan pababa. Okay? I-drag mo lang yan hanggang doon sa 51 points. Ayan, so, matik na yan. Tanggalin ko yan. Balitan ko. Di ba, wala siya? So, yung first two lang, no? Pag i-drag mo yan, yung ito sila, oops. Ito na yung tanggalin ko. Yung first two, hindi talaga. No? Yung natirang mga cells, by dragging na lang yan. So, may kita mo dito, wala tayo dito. Yan. Wala tayong force, no? So, ngayon, after mong maintindihan yung mga formulas dito, yung next mo nang gagawin is ida-drag mo na to. O, yun na. So, meron ka ng mga moment, shear, and yan. So, makikita mo yung values dito, yung ito sila, shear, moment, yan sila, lahat. Yan siya. Yan din yun, that's the same value na nilagay natin dito sa tabulation. That's the same value, ito din yun sila. Kaya naka-reference yan doon sa, for example, ito, DG38. So, di ba ito yung DG? Then 38. Ito yan. So, naka-referencing lahat yan. So, kumbaga, yung nakatabulate, ito na yun sila. Lahat. Okay? So, again, lahat ng formulas are open for you to track. So, matatrack mo yan. Dito naman sa baba, ito naman yung parang summary. No? So, makikita mo, pag-cantilever. So, may mga formula din ako dito. You can keep track of that. No? Para dito, sa maximum moment. Kukunin ko lang yung maximum moment nung lahat ng moment dito. So, kung ano yung maximum din, yun yung maximum ko. So, anyway, ma-track mo man din, no? Yung mga formulas. So, ikaw na lang yung bahalang mag-tracking ito. Total, may mga formulas naman tayo. And with knowledge of Excel, so I think you can keep track of that, no? Dito sa kabilang side, para lang to sa geometry, no? Yan yung ginamit kong geometry para dito sa, kasi ano naman to, chart lang man to. So, yun yung ginamit kong geometry dito. Yan, yung mga points. Alam mo naman yung magawa ng di ba? Mag-insert ka lang. Lagay natin, may chart ka. So, yung gagawin mo lang, i-model mo lang yung dito, select data. And for example, mag-add ka, na. Sabihin natin, line. So, kumbaga, yung X natin, ito natin W1. And then yung Y natin, ito naman yung W2. So, yung keep track natin is ito siya, na. Ayan. Wait lang. Dapat hindi. Yung ginamit ko dyan, yung insert, then, ito, yung line. So, after nito, lagay natin select data. So, add. So, lagay natin W1. No? So, ito yun. X, ito yan. Oops. And then, yung Y, ito yun. Okay? So, ito yung ito siya. Yung itong pula na to, yung sa 12.5. So, ito yan. Ito yan siya. So, for example, itong load distribution na to. So, pag-add ka lang din. So, add ka ng data. Lagay natin W2. Select mo lang yung mga series dito. Ayan. Tsaka ito siya. So, makikita mo. So, yun na yun. So, kumbaga, itong mga dito, hindi naman to calculation for for geometry. No? Na ginawa ko. Okay, so tanggalin ko na lang to. And then, yung mga values dito, kinuha natin dito sa yung summary good ng diba? Pag after mo nito, sa baba nito may summary ako dito. So, doon ko lang siya ni-refer. Yung ito sila. Yan yung dito. Okay?
Then, ito siya, yun pa rin, no? So, ano lang yan, yung makikita mo, nakabase lang yan dito sa tabulation. Model mo lang yung x tsaka yung shear. Sa moment naman, ganun din. I-reference mo lang dito sa ano yan. Ito siya, yung x tsaka yung moment. Ganun lang naman. No? So, kung may idea ka kung magawa ng charts Excel, so I know you can, kaya mo sabayan to. Okay? So, deflection, yun pa rin. Then, sa rotation, ito naman. Yung slope tsaka yung x. Yung minodel. Okay? So, yun lang, no? So, again, yung formulas are open for you to track down. May reference tayo. Pwede mong bangga-banggain yan para maintindihan mo lang din. Hindi ko na maisa-isa to. Sobrang haba yung coding natin. Yung overhang, so, ganun pa rin, no? Open yung mga formulas. You can keep track of that. Yung ginawa ko sa overhang dito, this is summative na lang, no? Actually, dito yung calculation ko talaga, no? So, ito yung para sa dalawang P. Then, ito yung para sa dalawang distributed load, no? So, pinagsanib ko na lang yan sila, no? Makikita mo dito, that is just addition yung sa dalawang P tsaka yung sa dalawang Q. Ganun din dito. Dito, ginawa ko kasi nakita mo man sa verification number, medyo nagka-issue tayo dun. So, ginawa ko na lang, binago ko na lang yung code. Ginawa ko maximum lang ng share. Yung share, ito yan, ha? Ito, share yan, ha? Okay? So, yan yung share. And then, yung, ganun din, 2P, no? Inad ko lang yung sa maximum deflection nung sa 2P tsaka yung sa 2W. So, bali, parang ito yan. Diba ito yung maximum deflection nung sa 2P, no? Ito naman yung maximum deflection para sa 2W. Pinag-add ko lang yan. Yun na yung dito. Okay? So, basically, yung calculation is andito. So, kung gusto mo makita yung calculation nito, kasi naka-reference naman to. Lahat ng values dito naka-reference dun sa calculation. So, again, yung chart naman, naka-reference pa rin yan dito. No? The same process din kanina. So, I know, alam mo na to. So, yung calculation, nandito yan, dito ko siya nilagay. Pwede mong i-expand. And then, nandito yan sa baba. No? So, i-scroll mo lang. May calculation tayo dito. Yan. So, yan yung calculation ko. So, medyo mahaba din yung overhang. Mahirap kasi. Mahirap yung overhang. Yan. So, may mga ako dito, may mga variables. Again, the formulas are given. So, pwede mong i-keep track yan. Yan. Ito siya. Yan. So, M-roller. So, ito yung M-roller. Ito yung units. No? Yung I, andito yan. Pagdating mo dito sa wala ako. Okay, sobrang haba na. Hindi ko may isa-isa to. Sobrang haba talaga. Again, pwede mong i-keep track yung mga formulas na makikita mo dito. Meron kang length 2. So, ito yung length 2 natin. Yan. Yung I, yung P2. So, may P2 tayo dito. Yan. Yung mga P2 na yan, makikita mo din yan. Pag i-click mo kasi yung cell, for example, ito cell. So, may name siya. No? Nalagyan ko ng name yan. Ito E2 siya. No? And ito, moment of inertia. No? P1. Ito yung P1. A1. Okay? So, bali, ginawa lang natin is cell names. No? Nag-reference lang tayo sa mga cells para mas dali din yung. So, ito yung P2. No? Yung tracking ng formulas. Okay? So, ganun din dito. Yung mga calculation niya, dito yan sa baba. So, ikaw na lang siguro yung bahalang mag-tracking ng mga calculation. Di ko man din i-hide yung mga formulas dito. Okay? So, ikaw na lang yung mag-tracking ha. Di ko man din siya i-hide. Okay. So, kasi wala akong time mag-ano. Pero okay na to. Ha? So, I think may mga formulas given. May reference ako. So, I think you can keep track dito sa formula, lang kasi no? Formula lang lahat, no? Okay, so I think that's it, no? So, yun lang, no? So, thank you.